Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. At tandaan mo ako ang batas! Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Pasiyo ng Bawat Hurado, yo. Haha! Akong batas ng happy weekend sa lahat. Weekend natin pare-parehas. Oras na para chumil. Diba? Tangina. Fuck work for 2 days. At tayo ang mga boss ngayon. Unless boss ka sa trabaho. Ako hindi eh. So, yeah. Pero okay lang yun. Kumbaga, syempre na mas bata ako, parang sobrang iba yung dating sa akin ng ganun. Pero ngayon parang, fuck it. I know my role. Alam mo yun, I read the assignment. Bago umalis ang bansa, yun para sa akin. Gets ko na pagdating dito, magbubuhay yung empleyado talaga ako. Kanya, alam mo yun, parang wala. Hindi mahirap tanggapin yung ganun para sa akin. Yeah. Pero pagdating sa labas ng workplace, ako ang boss. Hindi sila. Diba? Pero yeah, Treb tsaka Siege, no? Hindi ko naaalala napanood ko na itong dalawang to. At sana pagkatas ko sila mapanood ngayon, maalala ko sila. May mga na skinip ako na battles na ni-review dahil nagkaroon ako ng problema sa PC. So, yung ilang battles na yun, wala na. Okay lang yun. Okay lang yun, pare. Diba? Malapit na ang gubat, no? Paparating na, so tingnan natin kung makagawa rin ako ng Batastradamus dyan. Pero kung ano pa man, eto muna sombrero ko. May konti pa natitira sa pang international na shipping. So sa tingin ko hindi matagal na kami hindi nag-uusap ulit ni Riel ng Fatheads. Shoutout sa kanya, pero if ever na interesado kayo, message nyo lang ang Fatheads. May paparating din kaming mga bagong putahe na may mga niluluto kami, so abang lang din kayo. Yeah, gusto ko lang din pasalamatan lahat na skumorna nito at lahat na skumorna ng plaka ko. Hindi ko din alam kung gaano pa karami yung natitira. Hindi naman marami yung pinagawa namin noon, pero syempre yan, lalo na sa kumbaga, hindi siya kasing bilis para sa akin kumpara sa ibang artist na mas maraming nakikinig. Mas, alam mo yun, ganun. Pero kung ano pa man, sa mga interesado, solid to, proud ako sa album na to. Ako lang ang may ganyang klaseng hip-hop sa buong mundo. Yung buong proseso na yan, yung buong tunog at konseptong yan. Ako lang yan. Hatid sa inyo ng Uprising tsaka ng Icon Records. At ang Uprising may mga nilulutong malalaki na paparating. So abangan nyo lang din. As in, tangina, buti na lang talaga Uprising ako. Bukod sa, syempre kaibigan ko yung mga yan, kung paano rin sila mag-operate, kumbaga in line talaga sa principles ko rin, ideologies ko rin, sa tunog din na gusto ko. Alam mo yun. So, yes, patan nyo. Mag-subscribe din kayo sa channel ng Uprising dito sa YouTube. Pagkatapos mag-subscribe sa Uprising, i-assume ko naka-subscribe ka na sa FlipTop. Pagkatapos ng Uprising, itong channel ko naman ang i-follow mo, diba? Subscribe ka. At bago ko simulan yung battle, nagbasa tayo ng konting comments, yo.
Yeah! It's that time of the day, yo. Ito, sabi ni Roger Bonagua 8893. Dapat random na tao ang mag-judge. Hindi talaga pwede mag-judge ang kapwa rapper. Well, ginagawa niyo lahat 'yon sa mga nanonood sa online na battles. Gina-judge nyo rin sila. Kung nanonood ka ng live, gina-judge mo rin sila. Pero tingin ko si Roger Bonagua hindi nanonood ng live to. At sige, parang okay din siguro manood siya ng live tas sabihin niya kay Arik na siya mag-judge, di ba? Baka mas magtiwala si Arik sa mga kung sino-sino lang kaysa sa mga battle MC. Anong tingin niyo, pare? Ito naman si Kevin Lalo 8878. Congrats sir, 80k na tayo. Lagi ka mag-iingat dyan sir, God bless. Yes, sa lahat na nakasubscribe na nanonood o nakikita tong video na to ngayon, salamat sa iyo. Salamat sa inyo, 80k na tayo. Tanginan. Tapos sabi ni Timothy's Precious Moments, relate po Sir Mark. Ako din po, nag-iba priority mula nung mauwi sa Pinas. Pag talaga nag-iba ka ng bansa, mag-adapt ka sa lifestyle ng bansa na pupuntahan mo. Halimbawa, dati tumatakbo ako sa US. Pagdating dito, hindi na ako tumatakbo kasi kung hindi mainit, maulan. Gaya na sinabi nyo dati, gusto nyo kayo ang numero 1 sa rap battle, pagdating sa Canada na wala na sa inyong gigil lumaban ulit, etc. Totoo yan. Sa Pilipinas, tumatakbo ako. Pagdating dito, hindi. Kasi kung hindi naman sobrang init, sobrang lamig. Pero okay lang yung init eh. Parang syempre, kaya ka mag-e-exercise. Pero iba lifestyle ko dito. Yun nga, namuhay empleyado ako, so biglang ang hirap tumakbo para sa akin. Sa schedule and everything. Hindi kagaya sa Pilipinas, mas kontrolado ko oras ko. Pero isa sa mga sinasabi ko lagi rin to sa mga ilang nakakausap ko. Kanya ako nagle-labor job dito. Kasi yun na yung exercise ko. So, active ako sa araw. No? Work hours. Kagaya ngayon, 10-hour shifts kami. So, may break ka na in total 1 oras. So, 9 hours kang kahit pa paano active. Naglalakad, nakatayo, may ginagawa, nagbubuhat, whatever. So, okay na sa akin yun. Parang naisip ko na, yun na yun. Binabayaran ako para mag-exercise. No? Parang ganun. Pangalawa naman, sabi mo, gusto nyo kayo ang numero 1 sa mga rap battle. Pagdating sa Canada na wala na sa inyong gigil lumaban. Totoo yun. Pero wala pa ako sa Canada, hindi na ako gigil lumaban. At sinabi ko kay Santo to. Ngayon na sa Canada na ako, kahit hindi ako bumatel, ako numero 1 dito. sa kontekstong Pinoy, 'di ba, na mga battle MCs. Doon na natin ibase, 'di ba? Parang oo, magagaling din sila pero puta naman. Sa tingin ko naman yung naging resume ko sa battle rap at sa hip hop in general, sa tingin ko sapat naman 'yun. Para hindi ko na kailangan patunayan sarili ko sa kung sino man dito sa Canada na kapwa artist din, 'di ba? Dahil magagaling dito, dahil kong mga na-meet, may mga mas kasundo ako na magagaling din, trip your style. Yun, pero kumbaga tangin na naman, di ba? May ginawa rin naman talaga ako dati na hindi ko na kailangan i-maintain. Kumbaga parang sapat na yun dati. Hindi ko kailangan patunayan sa bawat mamimit ko na mas magaling ako sa kanya. Tapos na ako dun. Kumbaga tapos na yung edad ko dun. Mas ganun ko tinitingnan. Tapos sabi ni Mama Mo Blue 9837, eto na ata pinakamaraming points kay Batas within 2 minutes and 30 second mark. Kay Nasha yon, yung first round ni Nasha na sobrang lakas. Oo, sa totoo hindi ko sure kung merong humigit doon, considering yung time, no, ng isang round, kung gaano kahaba yung round ng MC na yun.
Ako, kumbaga hindi ko kino-compare yan. Madalas kapag natapos yung battle, nakalimutan ko na rin medyo ibang detalye. So, hindi ko alam kung sino may pinakamaraming puntos. Pero, sobrang trip ko yung first round ni Nasha na yun. Yan, may nag-breakdown si Zizo 2ML. Round 1 nakakuha na 17 points. Kung kada kada second line may puntos, 17 times 2, 34. 34 bars yun na siksik ni Nasha sa 2 minutes. Damn. Medyo ganun nga. Medyo ganun mo siya pwede tingnan talaga. So, kanya factor sa akin yung oras. Kasi sinasabi rin ng ibang, may mga nagko-comment din. Kahit hindi sa akin, pero in general na, talaga, yun lang basihan yung oras. Pero importante yung oras dahil yung haba ng ni-rap mo kumpara sa tas yung proportion o yung ratio ng magaganda mong lines sa dami ng sinabi mo, di ba? Yun yung ano ko dun Parang kumbaga sa NBA, nagmamatter yon sa analytics, di ba? Parang, ang galing nga ni ganito, ni player A. Kunwari si AI, ang galing nga niya. Pero tingnan mo field goal percentage niya. I'm sure hindi ganun kataas. Naalala ko si AI nung Philly days niya. First quarter ng Sixers panahon niya. Siya yun, puro siya yung titira. Kung hindi pa siya mainit, mga una 5 tira hindi pasok. Diba? So magaling siya, pero yung ano na nga ba term, yung plus minus, diba? Yung mga ganung bagay. Kumbaga, yung efficiency. May mga mas efficient. Yeah. So, mas nakikita mo kung sino yung mas efficient kung ifa-factor in mo yung oras. Yun. Parang kunwari, mag-rap ka na isang buong araw, imposible wala kang sabihing maganda, di ba? Sigurado makakailan ka. Pero kung mag-rap ka ng 1 minuto lang, gaano kadami yung masasabi mo maganda? Medyo ganun. Sabi naman ni Elfrid Olivia, oo, 1 boto lang, kinote niya ako, oo, 1 boto lang ako kumpara sa bawat boto ng isang online viewer. Yes, totoo yun. Akala ko ang isusunod mo, Sir Mark, ay pero boto ito ng 2-time isa buhay champ. Nyahaha, magyabang ka naman, Sir Mark. Alam mo, sabihin ko sa inyo, dati napakayabang ko, napakahambog kong tao. Alam mo yun, vocal ako siguro, pero kumbaga, yun na nga parang hindi ko na kailangan sabihin lagi. Tapos na ako sa pakiramdam na kailangan kong gawin yun. Pero salamat at binibigyan mo ako ng lisensya magyabang sa mundo mo, sa utak mo, di ba? Sabi ni Rick David 9540, parang tunog na lang ng bus yung tunog ni Batas kada bar ni Nasha. Medyo ganun talaga ang aking reflex, reaction, / instinct, whatever, kapag malakas yung line nyo. So, yeah, tama na yun. Nada tayo, takin na nyo. Yeah, dahil ko dinaldal. Ang haba nun. Sorry, pare. Sorry sa inyo. Shoutout sa'yo, Sinyo. Shoutout sa'yo, Omar B. Nagkita ko may bagong music na nilabas si Omar B. Hindi ko pa napapakinggan, pero papakinggan ko yan soon. Pero spatan nyo rin. Yeah. Bitin niya ako.
Dalawang word lang. Excited, tsaka pressured. In a good way. Sobrang saya Hindi lang dalawa yun. ako din. Simula ng bata ako ay pinapangarap ko na rin talaga makapag-flip top. Magiging sigawan to. Main theme nito is magiging aggression. Pero syempre, alam ko magte-technical siya. Same with me. Same tactics, same shit. Nakikita ko din is more on technical siya eh. So ganun din naman po ako. More on technicals din. Pero nagjo-jokes din ako minsan. So tingin ko yung parang Pwede maging conventional technical ang joke. AMC pa rin. Yeah, same sa mga previous ko na kalaban. Mixture of technicals, yung effectiveness na parang pangmasa type na bara. Pang lumaro siya is pumipili siya ng mga angles pero hindi siya nag-stick doon. Parang kinakalat niya sa buong rounds niya. Actually, nahirapan ako mag-start eh. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil POI to. Torn between ako kung kailangan kong maglatag ng mga angles kasi obviously hindi naman kami kilala or kailangan kong i-showcase kung ano yung meron ako. Eventually, Kailangan mo i-showcase kung ano meron ka. Hindi masyado angles ang importante sa mga yan. na-pull off ko naman siya siguro mga couple of days lang nakapag-start ako. Once I'm in the zone, dire-diretso na yon. Parang nahirapan din ako syempre. Buti na natapos ko rin yung sulat ko. Yo, Trev, pare, mukhang random ko, focus na focus ko yun. Which is a good thing, gusto ko yan. Ano man maging kalabasan nito, sana maging maganda, sana mag-all out ka. Introduction natin to sa flip top, posibleng una at huli. Let's give it all. Yun. Yun, Siege, galingan mo. Alam ko malaki pa yung Yan ang pinahin gamit mo. ko ngayon. Yeah, kita tayo mamaya. Bus na. Magbasaan tayo sa stage. Kailangan ko skumor mamaya siguro. Kasi itong stash ko ngayon habang nanonood ng battle. Nandito pa rin, Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong City. What's up, Parik? Shoutout sa lahat mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng support ng Tunay Live at online. At Flip Top Magingay para sa parating nating laban. Nga pala, yung batasismo ko sa Facebook na medyo doon ko nilalagay ang need for weed ko ngayon. Astig lang isipin nyo, ilang taon na ako nagbabayad ng buwis dito gamit pera sa marijuana. Di ba? Nakakatulong sa lipunan, nakakabuhay ng pamilya. Cannabis yun, pare. Dahil yun yung pinasok ko industriya dito. So sana maging legal din dyan sa Pilipinas. Mas maraming sumisindi dito kaysa umiinom. Mas marami nang sumisindi kaysa sa naninigarilyo. Di ba? So nagbabago ang mundo sa panahon natin. Shoutouts palagi, Matchpoint Sports Bar. Sana nga dumalas tong right of way natin sa isang taon. Lalo't napakaraming bagong magagaling na papasok pa lang sa liga at parating. Curious ako kung hindi ko pa natatanong pero hindi ko alam eh. Sana flip top din na may-ari ng Matchpoint Sports Bar. Astig na ganun. Tangina, may headquarters kayo. Kung walang flip top, pwede kayo dyan pumunta. Uminom. Diba? Walang event. Diyan na yun. Diyan ang pugad. Diyan kayo makakachempo ng Battle MC. Astig sana kung ganun. Diba? Parang, fuck. Yung mga bagong Battle MC pwedeng diyan tumambay. Tapos yung mga fans pwedeng diyan din tumambay. Maging community siya na sa ganung paraan. Astig sana na ganun. No? Tangina. Kaya at dito nyo na rin matitikman yung flip top beer kahit walang flip top event. Mismo. Di ba? Tapos flip top beer ang iniinom nyo. Napaka-perfectong sitwasyon nun kung mangyari. Di ba? Available na siya dito sa Matchpoint Sports Bar. Yes. Shoutout sa mga represent collab, Crown, Sup, represent Crown? Collab Design, at syempre silipin yung mga ibang sombrero nila. High Minds, Real Jokes, Crown Manila, Black Manila, Linya Linya, mamaya na yung iba. Fatheads. Sa kanan ko, Davao Whip Oriental, caps. represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Siege. Para ba nagwawala na? Ruking magaling, malapit na sa peak, walang tira na bahala. Ngalan nga, Siege, matik yan taga-Caraga. Kada tira, mga
kong shoutout ang 5.24 kicks. Gusto nyo umiscore ng malupit na sapatos. Nandiyan yan sa Dahican, Mati City. Shoutout sa Motos Battle League, sa SGR ng Davao at sa ibang liga ng Mindanao na patuloy pa rin. Rest in peace kay Brad Negron Ticas at sa buong Birdie Goods Siege. Yeah. Shoutout sa Gusto ko lang din mag-shoutout kay Uls. Isang kababata ko, bigla na ano siya sa isip ko ngayon. Dahil sinasabi ni Treb ba siya o Siege? Yung sa sapatos. Si Uls, kababata ko, isa siya sa nagtayo ng Titan. Yun, so, yeah, shoutout sa iyo, Uls. Love you, my man. Hype Beat at bagong pwesto ng Branded sa Cubao. Silipin niyo yan. Available yung mga represent cola, pati mga tickets ng parating nating event. At sa kaliwa ko naman, Parañaque City represent para sa inyo. Mag-i-high tayo lahat para kay Trip. Kay Siege nga yan. Shoutout sa Pray For Us at Tugma Manawari sa girlfriend ko. Shoutout sa Pray For Us kay Saint Ice at nanalo ng coin toss si Trip. Piliin niyo mauna si Siege. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat. Bago magsimula, sorry. Iihi ako. Okay, game. Try to fuway day 2. Siege. Yo, pa-experience lang. Flip top Sarap, game! sarap. Yo, ako nga pala si Siege. Kaisa-isang outsider ngayong POI galing sa lugar ni Hansel Cabo. May bahid rin ng motos kaya sagot ko hindi kung mauubusan ba ng amo. And boy, I hate to break it bad pero hindi basta sisaw itong dayo. Dahil ang pinadala nilang manok ngayon tol ay may katok ni Gustavo Malabo na matakot pag alam mo. Hindi ko alam kung kasama ba sa laro niya ng manok Gustavo dahil Los Polios Hermanos no? Pero parang masyadong vague yung pagkakalatag niya nung idea na yun para maging, ewan ko Manok. Kakaiba yung katok ng manok na pinadala ni Gustavo, parang gano'n. Kung galing ng Davao, kalkulado ang galaw. Kung pumunta ka para sa tryouts, mararanasan mo yung larong Mindanao. Kampiyon ka ng 1-up. After neto, ikaw ay 6 feet under pag binaon kita sa hukay. Kupal na kampiyon, sige magsama kayo ni Lord Manuel sa kabilang buhay. Di nga umubra yung umaastang may sungay. Ikaw pa kaya na sobrang wak mo iho at dito hilaw ka. Tatapat ka na nga lang sa dayo tol dito sa phenomenal pa. Pero bakit ikaw? Puro katalo last year, iho. Halos wala kang battle ngayong taon. Sino dito ang nagreto? Dahil lang sa title, kaya merong slot na parang gladiator. Nilakad ka lang ni Rayan. Di dapat siya kaharap ko dito. Hindi mo deserve ang POI. Wala akong nakita na proseso. Ang tagal mong nasa day off. Ba't ka pa bumalik? Kala niya easy to na work kaso punong-puno ng siege. I will put this sucker into sleep gamit ang extended ko na clip. Bow! Extended yung leave. Cause bitch, magyayabang ka ng title, experience, outside FRBL, isa kang champ na tulunan. Dapat pangalan mo Adrian Broner. Anong silbi ng title at awards if you're a fucking loser? So fuck all of your possession. Pag solid kaharap, nagko-commit ka ng turnover. Kasi, Trip, ikaw yung tipo na immature pagdating sa battle, sobrang nonsense. Tingnan nyo, dahil tryouts to, akala niya padamihan lang ng punches. What? Ilan tayo sa POI? 16? Lahat ng yan kayang mag-technical all day. Pero punto pa rin ang basihan, bitch. So I'll say, if you are writing para sa write-off, do it the right way, gets? Yung sa akin, simple lang. Pero promise, may punto aking mga line. Sa sobrang sakit, mapipilitan kang mag-rebat kahit hindi na nagra-rhyme. I mean it. Ngayong nagkaharap tayo, I'll make you humble, bitch, you'll be flattered. Kung well-prepared ka mambastos o uwi kang well-mannered, you'll be shattered.
into pieces. Kaya payo ko, Treb, I stay hidden. Itong si Treb, mabubura sa poster, parang kaharap niya vintage Blake Griffin. I'm way different. Pag sinabi kong knockout tong si Treb, man, I mean it. Wala nang strike 1 or 2 right off the bat, I'll be swinging. Atid ko mabibigat na bar sa kada round like ang bench press. Hindi ko papahingahin si Treb. Bawat shots ay breathtaking dahil, yeah! Ibang-iba tayo, Treb. Kung gutom lang sa batil, ito ang patunay. Andito ka para magyabang ng kakarampot mo na husay. Andito ako para ipakita kay Arik ano kaya kong gawin sa isa buhay. Dahil matagal na itong nakadesenyo sa akin, bye, I'm here to take over. This shit's all mine. Bawi ka na lang sa susunod, cause this ain't your time. And you, I'm not lying. Round 1 pa lang, pero si Treb nangangamoy na POI 9. Yeah, time. Una pa. POI 9. Okay. Unfortunately, malaking parte talaga ng basihan ang mga suntok, no, sa isang battle. At kumbaga parang hindi effective na ganon ang sinabi ni Siege na parang puro ka lang suntok, ganon. Yeah. Lalo pa dahil nung panahon na sinabi niya yun, hindi pa ako nakakapagsimulang makakuha ng punto sa kanya. Pero pagkatas nun, o meron siguro isa pa lang, right of way pa lang ata. May sinabi siya itong right of way, parang ganyan. Tapos yung mapaparibat ka na hindi na nagra-rhyme. Ang ganda ng sinabi niya yun. Tsaka yung nandito ka, kumbaga kung handa ka may pagbastusan ng uwi kang well-mannered, astig yun para sa akin. Tas right off the bat, I will be swinging. Ganda nun. Tapos breathtaking kung paano niya nilaro, solid din. Tsaka yung POI 9, yun yung ender. Hirap sabihin nun, POI 9. Ang hirap sabihin sa live nun, no? POI 9. POI 9. Tangin na. POI 9. Round 1 ay ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points. Round 1 is Siege, no? Spata natin round 1 is Treb. Balat, baikan natin! Yo, flip top game! Langit Lupa Tournament! Nung nalaman kong di ako napili, na-hurt talaga ako, honestly. Pero dito ko i-address. Kasi na-pick si 7-6 sa representative ng Floodwest. I give you hit sa sobrang pisto niya napili mo na angles. Nandito na sa roster, see? It doesn't matter bilang battler. Tobias Harris over me, kaya tinagos pa rin tong process. Kaya chinat ko nun si Rayan. Sinabi ba niya yung Butler? Bagong line na yun, sinabi niya Butler, no? Parang Butler ang nirhyme niya sa process. Si Rayan, baka sakaling matauhan. Champion ako, tapos kinuha yung tinalo ko, si Sisik. Boss, saan ba ako nagkulang? Nabiguman maging unang langit lupa kalaunan? Ganun pa rin yung pinasukan, nag-iba lang ng pintuan. Yeah, what's up? Siege? Sheesh! Alam mo ba't napapayag ako, pre? Nung nag-chat si Boss Arik, unang basa ko sa pangalan mo. Sige. Ikaw pala yan? Naglaglag kay Lord Manuel at Casper, kaya bagong superstar daw to sa liga. We, di nga. Ganun na ba kahirap sa'yong tumalo ng mahihina? Di daw siya pumupunta sa Motos para lang mag-wordplay. Linya mo kay MJC. Di porket taga Chicago ka, MJ, may balls ka na. Chicago Bulls? Bulls yun, tanga! Paano
Paano mo naisip yung tol? Hindi na yan wordplay mongoloid, tawag dyan wordplay tukmol. Binuhol-buhol yung bull sa sobrang bulbol. Meron pa. Kaya tong si MJK, kasi malamarsyal siya pag nag-kill shot. May connect niya lang sa MJK, naging MJK. G, J, good job. Ang lupit lang nagawa mo. Di na ako magiging fan kung ganito lang mga bago. From MJ, naging MG. Putya, lakas makagago. Magtataka pa ba ako? Galing ka sa weirdest race. Nakadikit na sa pangalan, lalo na sa DNA. Pagkabisaya mo sagad, kaya nagiging G yung J. Pagbig ka sa ngalan niya, kaya nagiging G yung J. Pagbig ka sa ngalan niya, CJ. Yung bida dun sa GTA. Bakit? Totoo naman, di ba? From RJ, nagiging RJ. CJ, nagiging CJ. Laging binabali yung litra. Bisayang lansita. Di ba dapat pagbano sa accents, boss, bana sa liga? Ang ganda. Parang yun ang pinakamalakas na line sa battle so far, no? Alam ko may nakahanda ang roundabout sa Bisaya. Yan ang napili mong galawan. Ginagawa niyang pansangga, walang hiya siya kadalasan. Pero di ka talaga Bisaya, wag mo gawin niyang kasangkapan. Lumaki kang mandaya, kaya nakasanayan niya ay mandaya sa laban. Laging kiniklaim na siya'y Bisaya para mag-take effect lahat ng mga primig niya sa battle. Yung bloodline niya kinalimutan na sa Tagalog maisalin para man-dominate sa underground. Yung roots na punta na sa hangin at di kami naggagalingan sa taong di alam kung saan siya galing. Seryoso to. Putang ina. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. So nakuha niya yung round na yun, no? Nag-iba lang ng pintuan, yung pagpasok sa flip top. So malaking issue pala sa kumbaga sa kanya-kanyang liga yung ganyan, ha? May ganung pakiramdam pala. Tas yung sige, akala niya yung pangalan sige, basa niya sa pangalan, parang gano'n. Pinuntusan ko yun. Tas yung tumalo na ganyan ba kahirap para sa'yo, tumalo na mahihina. Ang gandang, kumbaga ano lang siya, wala, tangina, kung angasan at angasan, ang gandang, ang angas kung paano niya naisip na gano'n, no? So yeah, yun, wordplay tukmol, wordplay parehas lang naman din yun kung tutuusin, pero kung paano niya sinetap, kung paano niya sinabi, naging effective. Diba, parang ano ba pinagkaiba ng dalawa? Diba? Tapos pinaabot pa niya sa buhol-buhol, bulbol. Naalala ko tuloy ginagamit na angle sa akin yun, no? Naalala ko, estudyante pa lang ako, may kaibigan akong babae, katambay, gano'n. Sinabi niya, para daw bulbul yung balbas ko. Para ko tangina, ganito itsura ng bulbul mo. Parang napasagot ka agad siya. Hindi ah. So yeah. Nasa na ba ako? GTA. Tas yung accents ba na sa liga. Yung pagkakalaro lang nun
swak dahil sineta pa niya yung tungkol sa accent nito ni Siege, no. So ewan ko kung ano una niya naisip doon. 'Di ba? Pero tingin ko na una niya naisip yung tirahin talaga yung accent. Yeah. So, yeah. Yung, ano pa ba? Di alam kung saan siya galing. Ender ata yun eh. Ano lang, magandang gamitin sa battle yung mga ganyan. Pwede mo talaga siyang magamit, di ba? So, yeah. Nakuha ni Treb round 1. Maganda yung performance sila parehas. Shoutout sa kanila. Tingnan natin ang round 2 ni Siege. Yo. Sino kamukha Casper nito? daw, tsaka Lord Mahina. Sino ditong nanonood ng Motus? Treb versus Kilan. Itong batang tabing lawa luluhod sa kampiyon ng Flood. Wow, yabang, tangina. Ang kaso nung nag-spit na si Kilan, tanggal angas ka bigla. Dinaan siya sa kulit, mga boss. Binuli ang kumag. Hindi na-handle mga jokes, parang pikunin ka usap. What? Kala ko mahirapan manalo yung Kilan kasi daw skill ditong gago. Mayabang pa sa round 1 kasi daw kampiyon nga to. Ang kaso nang bumanat na AC kill, kitang easy meal yung panalo. Ito na ba yung champ? Sobrang dali lang madarag, pakapusi halata. Isipin mo, para saan pa yung bilis ng yung takbo kung madalas din madapa? Tol, basura ang material kung sa palitan di pa yan handa. Kaya nga walang silbi lahat ng nakompose kung composure ay wala. Ang yabang-yabang mo tapos sa dulo yung bibig mo biglang titikom. Para kang nag-no-look 3 tapos naalala mo ikaw si Ben Simmons. Kasi tingnan nyo nga, walang swag, parang teenager tapos nasa middle school. Middle school. Nababasa ko ngayon, parang nagsusubok bumalik si Ben Simmons sa NBA, no? Tangina. Itsura mo palang, Trip. Alam ko nang mahilig ka sa pickleball. Kalalaking tao naglalaro ng pickleball ang puta, bayot. Yeah, cause you're too soft and we're not the same, amigo. The only time you're more advanced is maaga kang magre-retiro. Malambot ka pa, iho. Kaya bibigyan ng bibigyan. Ito'y Pacquiao kay Margarito. At pagtapos kitang pagsasapakin, cupcake, spaghetti legs pa yung binti mo. Ang sabi mo kay Supremo, ibang klase kapag nasa torneo, pero sa pedestal, first round exit, kahangal. Nilaglag ka nga nung Supremo, kamukha mo't kakambal. Kaya paano ka tatagos sa Bonifacio at moderno na marsyal? Kaya, ang dali mong... Shoutout kay Marshall. Sipin mo may MC na naka-pattern sa kanya, no, kay Marshall. Kumbaga gano'n. Siya yung modernong Marshall, di ba? Parang, damn. Shoutout sa'yo, Marshall B! Tangina ka. Lista natin yan. Si Marshall yan eh. Kung akala mo kasi puro FRBL lamang magaling, dumura. Kaya kapag dumadayo, madaling mabura. Masakit ang balik, maluba. Kaya Trebang galing, ano na, napaisip ako na teka maling mangutya, pero FRBL po ginang ina, oo nga. Kasi kapag babad ka na sa flood, pundasyon ay madaling mauga. Huwag kang ang makuda. Pero Lalim ng hugot na yun ah. Pundasyon madaling mauga. Putang ina. Na relate mo sa baha, no? Tangina. siyempre, maangas pa rin yan. Sisigawan ka sa mukha, walang patawad. Kita nyo round 1 niya, first 2 lines pa lang, sigaw na kagad. Tapos agresibo pa bumanat. In your face pa bumanat. Agresibo but it won't pay. Dahil mas nakakabato ang ganyang pasabog mala Pompey. But it's okay. Ako kahit di na in your face, I'll be in your head all day. Yeah. But seriously though, pwede bang huwag mo akong titigan, tol? Na-intimidate ako sa'yo. Kumbaga kung ito UFC, kayo'y malamak rigor sa hatid nyo na yabang.
Habang ako masyado pang magalang, na-intimidate, di makatingin ng harapan, pero kung tingin nyo dito kahinaan, tol, wag mo akong tatawanan. Tandaan yung mas delikado si John Jones pag di nakatingin sa kalaban, kaya malabong ako'y madali mo. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi yun dahil hindi ako nakakasubaybay ng UFC, no? Pero pupuntusan ko pa rin yun. I'm sure maganda yung pagkaka-reference eh. Taga dito kang Maynila pero batangwak nito. Habang hatid ko dito sa Maynila, klasiko. Kaya ano ngayon kung kampiyon ka ng one-up floodway, tang ina mo. Walang silbi kung matapat sa tigawasak titulo, walang sinabi to. Tipong magyayabang ka ng flood tapos kaharap mo Zaldi ko. Yeah! Pangalawang ikot pa lang, Tre, payo ko'y maiging huminto. Lakasan mo pagsigaw ng flip-top game, yan ang magiging huli mo. Tangina. 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 Parehas din ang first battle ba sa flip top? Tangina, no? Iba na rin talaga yung prestige ng flip top. Tangina. Teka, sinegatibo ba yan? Fuck. Sinegatibo ba to? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points, yo. Narinig yung boses ng aking mother-in-law. Ah... 9 points kay Siege. So, composure ay wala. Pinuntusan ko yun. Composure ay wala. Ben Simmons, tumrest, naalala mo ikaw si Ben Simmons. Spaghetti legs pa yung binti mo. Cupcake, spaghetti legs pa yung binti mo. Parang gano'n. Modernong Marshall, yun nga. Shoutout kay Marshall. Pundasyon madaling mauga kapag babad sa baha. Tangina, no? I'm in your head. Hindi, wag na in your face. I'm in your head all day. Ganda ng mga ganun laro, no? John Jones kalaban, yun nga, yung di nakatingin. Siguro may isang battle na as in parang poster ng dating na ewan ko, sinipa. Siguro niya lang ewan ko, di ba? Pero malamang iconic yun. Zaldi ko sa baha. Di ba? Tsaka yung magiging huli mo. Ito na yung magiging huli mo. Tangina, no? Gatekeeper, biglang, tangina mo ha. Ako lang ang papasok, hindi ka na makakapasok. So, yeah, 9 points kay Siege. Tingnan natin ang round 2 ni Treb. Banat, balikan natin! Yo, game. Trivia. Alam mo ba ikaw ang pinakamaswerteng naka-entry? Biruin mo, debut battle mo, tas tinapat kagad sa flip-top MC. Ay, flip-top MC ka rin pala, no? Pero yung pakay iba. Sensya ka na, ha? Di ko kasi nakikitang kahanay kita, yung three-way nyo ni Didel. Nilait mong nag-stick siya sa Rapolo para makapag-flip top. Kasi di kaya magtagalog. Ikaw nga sumulpot ka lang sa motus para sa radar masakop. Bumabalakid pa ang hayop. Kung nag-stick siya sa isang liga, malaking sampal sa'yo at dago kasi kailangan mo pang dumayot sa ibang liga bumakod para lang makapasok. Yabang-yabang porket munti ka mag-champion sa liga nyo. Aking nasuri lang, men. 2 beses kang nagturna, bakit loser pa din? Finalist versus champion, hindi yan sasabay sa palo kitang balusin ang belt. Magkaiba yung 1 step away, tol, sa 2 steps ahead.
Tingin mo mas malupit ka sa akin? Mali ka nang nabunot, homie. Pinadala ka pa ng Davao. Congrats, may bago na tayong dopey. Hindi ka threat, hoy, one trick pony. Marami kang views, aga, more trophies. Kung sasabihin mong numbers don't lie, parang niyabangan mo yung OG. Kasi di porket nalagpasan ni Bam yung 81, mas magaling na siya kay Kobe. Lahat ng lines mo, puro kapwa lang magtatangkang imanong hits. Hindi to tatagal sa flood kahit tong CJ nyo, Bagovics. Hihilingin mong sana dalawa yung puso mo, dog. Ngayon si Jano Gibbs, may Keanu Reeves. Tatanggalan ko rin ang Will si Bakin kasi nga, that's a bitch. Lahat ng mga bars mo, rich, hinango pa kay Sako 6. Patay to walang halong cheat sa flip-top man ng minor leagues. Sa sobrang bisa, distahin, daig pasay ko, please. Alam mo pinagkaiba natin, di mo nagagawa yung ganto, Siege. Underdog ako na, fuck that. I turn the tables, he ain't winning this. Hype na hype sila sa style mo, talagang impress sa yung pag-i-Ingles. Ako'y malabo mo mafaibo. Mga battles ko mismo mag-i-interpret na yung galawan ko pang kaigo. Ako na nagkakalat, ako pa nagliligpit. Oo, marami akong red flags. Aminado ko lahat yan, tol. Kung kukwestiyonin mo ba't ako nandito, kay Enigma ka na magmaktol. Pero kung yung choke, piyok at stutter, ginawa akong isang kampiyon, isipin mo na lang kung ano pang magagawa ko kung wala ako ng lahat ng yon. Ligbanan, Mike! Parang mas malakas si Treb kaysa sa kung ano yung nalista ko. Ewan ko, nakalimutan ko atang kailangan ko maglista. Pero sa mga nalista ko, 5 lang siya. Pero parang malakas yung round niya. Pero dito 5. 2 steps ahead. Pinuntusan ko yun. Tsaka may parang bagong Dopey. Ganun. Shoutout din kay Dopey. Tangina. Battle kami niyan. Kobe. Bam 81. Di ba? Tapos Jano Gibbs, sana dalawa puso ko. Naalala ko tuloy si Rambling Man, aka Camel To. Nag-post siya ng video niyan ng sana dalawa puso ko. Jano Gibbs. Tapos parang sinasabi sa kanya na akala ko father and son yan. Hindi pala. Parang mali pagkakaalala ko. So shout out din kay Gab, no? Kay Gabi. Rambling Man. Camel Toe. Mas kilala ng mga tao sa Flip Top Universe bilang Camel Toe. Yun. Okay. Nasaan na ba tayo? Ganto Siege. Jano Gibbs. Yun din yun, eh, no? Pero yung buong scheme na yun, ang ganda ng ginawa niya, pinuntusan ko yun. So, 5 points kay Treb. So, first round nakuha ni Treb, second round nakuha ni Siege. Putang ina. Tingnan natin, decision round to. Round 3. Siege. Tingnan natin! Ano ba Siege? CJ? Siguro CJ pangalan niya, no? Patulad ng paragi kong sinasabi, akala ko ba technical? Bakit tinadtad ng selfie bar? Round 3 game? Pwede maging technical ang selfie bar. Tingin ko. Para sa akin. Mga tol, alam niyo bang first flip-top live experience ko to? Biruin mo yun, no? Wala lang, share ko lang. Grabe, Treb. Round 3 na, galit ka pa rin. Nagdadabog ka pa. Pero sige lamang arangkada kahit magmukha pa tong tanga. Welcome sa round 3 kung saan madalas paus ka na. Round 3. Round 3, pupuruhan ko tong MC na mahangin. Masisibak si Treb, tol, di ka papalarin. Everyone will watch Treb breaking down parang illegal laging berelakin. Kasi bilib na bilib siya kay Sisik nung sinabing, US imperialist, #1 terrorist. Imperialist, wow, iti makabayan pala kayo. Ang kaso, pagdating sa battle nitong mga gago, tanginan nyo mga Bisaya, di kami tumatanggap ng dayo. Aba, grabe bro. Mga MC na hipokrito, dapat pangalan nyo Rapid. Teka. No! Ayaw sa mananako, pero Shoutout kay Rapido, nakabattle ko rin yan. Ay, na.
babayan ay iniinsulto, dapat maugato. Kasi kung tawag nyo dyan, makabayan, hoy makapal mga mukha nyo. Kasi... Kung makapanglait ng Bisaya, kala mo taga-exempted ng oil crisis mga hungang. Pero enough with that political shit, nakakabuang. Hindi tayo ang magkalaban mga tol, at alam nyo yan. Tsaka kahit anong Bisaya shit mo pa dyan, di mo makakailang, pare-parehas lang tayong doble ang electric bill ngayong buwan. Nagigets mo ba yan? pero speaking of sisik, langit lupa. Inistab ng FRBL. Kasi champion, pero bakit? Di siya binigay. Nung in-announce sa langit lupa, si Ryan agad namili, naghimay. Sabi niya, sige, pasok ko si Treb. Pasok ko sa POI. Kasi yung stilong dala mo, walang nabibilib gago. At kung yung sisik kay plate number, ikaw di pa rehistrado. Kasi wak pa tong diputa, marapat lang na huminto ka. Itong umaasta na goat sa harap mo naging tupa. Di pa ba nakuha? Produkto ng Rayan tsaka site, kami ang naging bunga. Ikaw ang flood, ako pedestal. Agwat natin yung totoong langit lupa. Kasi di ka pa handa para dito. Utak dapat ay i-widen. Ako parang preso. Kasi heavy bars to knock-a-lock in. Effortless ang rhyme scheme. Ikaw nasa right of way, pero the effective way of writing. My God! Gusto mo... Mong matuto, manood ka kung paano ko i-showcase kahit dikit-dikit ay flawless. Punit-punit pa rin yung tea, parang damit ng homeless. Papalag ka, pwes sa aking gun bar manood. Di ka makakaporma kahit tumakbo man lumuhod. Tailor fit ang mga bala, rumirekta kahit saan ka magsuot. Ano, di pa rin ba kayang sumabay? Kahit saan ka magsuot. Pa yung sa pedestal, you know, that's full of shit. Pag sinabi kong kaya kitang ibadibag, hindi yan overstate. Kita naman nung ako'y napadayo, malinis kong na-operate. Kaya hindi tanong kung kaya kong sumabay dahil kayang-kaya kong mag-dominate. Kaya FRBL, Overtake. paumanhin kung isa na namang kampyon ng one-up ang pinahiya dito sa aking arrival. Una si Lord, ngayon si Trev, at syempre, Dave Denver sa pedestal finals. Kaya... Mula Motos, dalawang magkasunod na kampyon ang tumaob, hindi na pinaraos. Ngayon pangatlo si Trev, galing Fladwa, hindi na rin umagos. Dito pa dinaos, tipong Pebrero na ulit kasi 3 Kings akin ang tinapos. Yeah! At sabi ko kanina, first time ko sa flip top, walang halo dyan na live. Biruin yung battle ko agad, grabe pa ang habay. Bukang totoo nga ang hype. Kasi wala nang buhay si Trev, tama ka boss, iba pa rin pag live. Iba pa rin pag live. True that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points, third round siege. Mata ko, ano. Illegal logging, pinuntusan ko yun. Fuck, paano pa niya sinabi? Illegal logging na yun. Nakalimutan ko na. Tapos kung paano niya pinunchline si Rapido. Shoutout kay Rapido. Makapal mga mukha nyo. Astig yun. Kung paano niya ginamit yun. Tsaka yung electric bill ngayong buwan, pare-parehas lang rin naman tayo, di ba? Yung makapal mga mukha nyo, yung pagdating sa mga malakas mang diss ng mga Bisaya, ibig niya ata sabihin, yan yun. Diyan ata nagsimula yun, no? Tapos yung papasok ka sa POI. Tapos kung plate number yung sisik, ikaw di ka pa rehistrado. Parang ganyan. Pinuntusan ko yun. Tapos tong goat, naging tupa. Overplayed pero overused pero pupuntusan ko pa rin yun. Tapos yung agwat natin langit lupa. Flood tsaka pedestal. Yeah. Tapos yung way of writing, mali yung parang hindi right yung way of writing. Tapos yung tungkol sa bala, yung kahit saan ka magsuot, parang ganyan. Tsaka yung iba pa rin pag live, yung ender. So yeah, 11. Tingnan natin round 3 ni Trev.
Kita nyo? Feeling matalino to sa battle. Yung gameplay, kala mo ang daming alam. Paano ako magkakarespeto sa'yo e nare-rage bait ka ni Badang? Damn, son! Kala ko magkasundo, tigabundok, pati yung caveman. Pinag-aaral ng magulang, umakyat pa nga ng stage yan. Biruin mo, college Ang ganda. Umakyat pa nga ng stage yan. Pagkatas naaasar ka lang ng grade 1. Pero wala na akong magagawa. Wala eh. Ganyan trip ng mga bay. Pero sisiguraduhin kung magsisisi ka sa live. Imbis kay Badang, sa aking kamay mo pa na piling mamatay. Sa pedestal to, nag-stand out after. Pagdating niya dito, naging basic na. Mga gun bars mo, parang Diyos sa battle. Paano pag ako na yun na-trigger niya? Sinilig si Lord Manuel at Casper, pero para sa akin ay beginner pa. Nag-stick lang sa Lord at Ghost na Angel. Kala ko ba sabi mo creative ka? All 3 rounds, ginagasgas lahat ng angulo sa Motus. Sobrang haba pa mag-setup, daig mo pa nag-open forum. You used to waste the fucking damn time, parang Blazers nung nag-autumn. Masanay ka sa mid, dito sa flip-top, you got no room. Kaya wag mong iyanay sa akin, mga tulad mong MC, CJ, magkaiba tayo ng column. Damn time? CJ, MC, column? Yung thought di mo nakuha? Kailangan pa bang ipaliwanag at ibida sa madla? All you had to do is follow the damn train, CJ. Bakit di mo magawa? Kala mo di ko halata? Na sumali ka ng pedestal kasi na-inspired ka kay Jabo. Napatunayan mong kahit Mongoloid nagcha-champion, kaya umentra yan. Napatunayan mo kahit Mongoloid nagcha-champion, kaya umentra yan. Nagro-robotics pa yan pag kinakausap, nakakalimutan mo atang fake ka lang. Kung metatak ng metang wak tong AI nyo, sige palag. Paglalaruan ko lang tong feeling cyborg ngayong laban ka kay Vegapunk. Kaya pansinin nyo, nagre-react sa sariling lines. Every punchline laging may, yeah! Ah! Shit! Jabong-jabo yung blueprint. Kaso na oversaturated na yung tulad mong stupid, yung panggagaya mo, para mga face swap content ni Blizzard, sobrang pangit ng result seeds. Yung panggagaya mo, sobrang pangit ng result seeds. Bullshit! Ayan kaagamit mo ng AI, nasasayang na yung tubig! Ginagaya si Jabo para maging advance paglalaro. Pero imbis yung lakad niya, paganto, yung kanya Brazilian dance, inanalog. Kaya paano mo Sayang, no? Medyo nasa mid siya eh. Sayang. Arok yung tulad ko pag nagdamot. Para sampay yung slogan mong, you better keep up kung sumusunod ka lang sa bot. Diamante to sa Motus. Pagdating sa aking basag, tila One Piece kanyang ending sa sobrang daming ganap. Ako'y laging babad kaya may taning siya at pinatay ka gamit tubig nitong galing sa flood. Galit. Pero parang kulang yung third niya ata para makuha yung round na yun. Sayang, no? Yung umakyat pa nga sa stage yan. Ang ganda nun. Gustuhan ko yun. Tapos yung grade 1, pumapatol ka sa grade 1. O basta parang ganon. Tapos yung sobrang haba mag-setup para nag-open forum. Tapos Dame time. Nasasayang na yung tubig, yung AI, tsaka yung galing sa flood, no? Tubig. So, yeah, pero parang nakuha ni Siege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, parang kay Siege ang round 1, round 2, tsaka 3, round 1 ang nakuha ni Treb, no? Sayang, malakas yung simula ni Treb. Pero, parang diesel yung nangyari kay Siege. Tingnan natin sabihin ng mga judge. Left up, right of way, day 2. Siege vs. Treb. Mag-ace pang beses para sa kanang pareho at grabe rin yung laban na yun.
klase ito mga to. Ang boto ng urado, 5-0, magay tayo lahat para kay Trev. Gusto ko lang magpasalamat kay Sir Anigma sa pagkakataon niya. Gusto ko lang shoutouts yung sa girlfriend ko, sa kay Jeremy, sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, sa utol ko, kay Dan Carlo, tsaka sa mga kasama ko, kay Ryan, tsaka kay Samuel, kay Kuya Boffin, kay Kuya Justin, sa Team Tambay. Pray for us, kay Aaron sa ng Bicol. Ayun, sa mga tropa ko. Thank you, Flip Top. Yun nga, 5.24 kicks na Dahigan, Mati City. Gusto ko yung shoutout si Boss Mike, SJR Battle League, kay JR Palma at buong Lamdanyang Caraga Chapter. Pause na ako. Salamat sa tanan na lumon. Tuloy-tuloy lang tayo. Yeah. Yo, Blitzen, Rap Lines. Blitzen, good luck sa'yo, pare. Finals, tangina. Let's fucking go, man. Boto ko si Treb, 1 and 3. Nung 1, medyo clear na Treb. Tapos kung bumawi si Siege sa 2, ang layo ng agwat ng 2 nila. Pero nung 3 na, parang halos pantay sana. Parang may biglang uppercut si Treb sa round 3, tapos doon niya na nakuha. So 1-3 Treb. Pero props sa pareho. Fuck. Yo, binoto ko 1-3. Treb, tumatak sa akin yung sinabi ni Siege na nasa battle, kailangan talaga punto. Halos yun talaga yung nangyari buong battle. Yung lahat ng ni Treb halos pumasok doon sa mga punto niya sinasabi. Kaya. Atoms nga pala, yung round 1 binigay ko kay Treb. Sobrang ganda ng bakbakan nila doon, which is tama nga, yung puro punto at sinabayan din naman yun ni Treb. Round 2 binigay ko yun kay Siege, napakalakas na round yun para sa kanya. At doon sa round 3 akala ko kay Siege na yun kasi sobrang lakas ng round 3 niya. Kaso pagdating ng malapit na matapos yung round 3, may pakulo pa pala si Treb, which is nag-pay off naman ng maganda at para siyang sumuntok ng malakas. So para sa akin, 1-3 Treb. So yan, boto ko Treb. Okay. Yun, Stevens, yun, kumbaga, yun yung mga factor na, syempre pagdating sa video, may kulang na yung landing dahil may nawalang element na, Kumbaga sa ayaw at sa gusto natin, talagang mas ma-experience mo yung weight nun, yung gravity nun sa sa live talaga, So, astig na ganun. Yun. Pero ako, yun yung naging ko na nakuha ni Siege. Pero kahit sino talaga sa kanila, pareha solid, pwede manalo, Boto ko si Treb, tapos yun, sa round 1, parang yung mas marami kasing At Steven, putang ina, let's go, man. Finals. Puta ragis. na nabitawan si Treb doon. Yan, round 2, tinabla ko siya. Round 3, akala ko, sage siya. Pero yun, nahabol nung bote. Solid din yan, Treb. Yun, Misan Bara-Bara. Round 1 binigay ko kay Treb. Kala ko kay Siege na yung round 1. Pagbanat ni Treb, nakuha niya yon. Round 2, malinis kay Siege ko binigay yon. Round 3, kala ko din kay Siege na yon. Tas yung pakulo ni na fake choke, magaan solid nun. Kaya parehas malakas. Pero para sa akin, 1-3, Treb. Tangina, pare. Sakto yung timing. Pwede akong pumosing. Realization ko lang din, na sa lahat na nag-judge na yun, parang puta lahat yun, hindi ko na talaga naabutan. Sa flip top. So, medyo bittersweet sa akin yung pakiramdam dahil parang tangina, tumatanda na talaga kami. Yung generation namin, parang fuck, oo nga, Iba, wala akong naabutan sa bawat isang judge na yun, Diba? Pero, sweet para sa akin na nakikita ko na parang fuck. Sila na yung bagong generation na, sila yung nagbibit-bit ngayon. Diba? Kumbaga yung ginawa namin dati, sila na yung gumagawa ngayon. So, astig din. Pero parang fuck, oo nga. Ilan na lang sa mga old school yung talagang
gustong panoorin ng mga tao eh. No? Sa mga active, parang mas pinapanood na ata. Ewan ko, hindi ako sigurado. Pero iba yung traction nitong mga batang to eh. Nitong generation na to eh. Pansin ko eh. So, kahit sa reviews ko nakikita ko kasi kunwari yung mga langit lupa, ang daming nanonood, pare. Di ba? So, parang merong, kumbaga, passing of the torch. Kakalungkot isipin na gano'n, di ba? Dahil naniniwala ako na hindi pa, pare. Alam mo yun, parang tangina. Kung nandyan ako, hindi passing of the torch. Ang ina nyo. Gugustuhin ko yung makabattle siguro, alam mo yun, parang hindi ako papayag. Pero, yun nga, kumbaga parang ngayon na nasa ibang chapter na ako ng buhay ko, nakikita ko, ganun ko siya nakikita, parang shit. Yeah. Oh well, yeah, importante na experience natin lahat to ngayon, so solid pa rin, tangina. Yun, talo tayo pero syempre babawi tayo. It's a good thing na maka-experience ako ng ganun katindi na laban, ganun katindi na kalaban. Kala ko sa akin na yun eh. Ang kaso, he came out wild dun sa round 3. He did the fake choke thing na parang AI shit. Sobrang effective nun. Yeah, I really appreciate gano'n niya binigyan ng effort yung laban na yun. Yeah, satisfying siya. Yung sa akin, simple lang. Pero promise, may punto aking mga line. Sa sobrang sakit, mapipilitan kang mag-rebat kahit hindi na nagra-rhyme. I mean it. Sobrang ganda ng laban, syempre. Sobrang buti na itawid ko na maayos yung sulat ko. Nakapag-perform ako na maayos. Salamat dahil di ako pumiyok. Yan. Solid na laban. Para man-dominate sa underground, yung roots na punta na sa hangin at di kami naggagalingan sa taong di alam kung saan siya galing. Well, sa ngayon, nasa pedestal tournament ako ng Moto. Sana subaybayan niyo ako. Nasa semis ako ngayon. Most likely, next month or next 2 months, kalaban ko si Pomoso. Sa music side, subukan kong mag-release ng paunti-unti ng tracks ngayong month or next month. Both dun, day job. Yeah, kung tuloy-tuloy lang tayo. Bala ko gumawa ng kanta, tas abangan nyo ako sa tournament ng Rap Lines sa mga paparating ko pang battles. Salamat sa mga sumusuporta. Sa tanan ng mga lumon, salamatay kamayo. Sa tanan na igsuon ako sa Davao. Salamat kasi nyo ha. Salamat sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay kay Siege. Asahan nyo, mas lulupitan pa natin. Bounce back tayo definitely. Asahan nyo yun mga tol. Yeah. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Sana suportahan nyo pa ako sa mga susunod kong laban. Yeah. Congrats sa parehas. Nabagsak ko yung phone ko yung sa keyboard. Congrats sa parehas, yo. Welcome sa Flip Top, yo. Kahit wala na ako dyan, nandiyan pa rin ako. Yeah. Solid na battle. Haba na rin ito, putang ina. Salamat sa lahat. Salamat sa nakitrip. Tangina, no? Ang kulit ng ginagawa ko, kinakausap ko sarili ko. At matagal-tagal ko na rin ginagawa to. So, astig na tangina, no, na interesado kayong marinig. Nakausapin ko ang sarili ko habang pinapanood tong mga battles. So, yeah, salamat sa lahat. Hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na. At yun lang. Peace lagi. Peace!